Good day mga boss. Meron tayong smash dito, yung latest. Short video tayo para sa full wave. Magpo-full wave tayo ng smash na latest version, yung piston type. Ayan, alam niyo na yan. Okay, natanggal ko na yung mga fairing niya. Tapos yung stator. Ayan, tapos yung oil para hindi makalat. Punta na tayo dun sa stator. Okay po, continue po tayo dito sa stator. Tandaan nyo na lang po, itong ground wire pong ito, pinutol ko na siya, nakadikit po yan dito. Ibali magdikit po yan dalawang yan. Tapos pinutol ko na para idugtong dito. Ito po, puputulin ko po yan. Tapos isusolda ko po yan. Ito, pag naputol na itong wire na ito, isusolda ko dito. Di po nakita. Ito. Di bali po itong wire na ito, idudugtong ko dito. Pero pag ihiwalayin ko po yan, okay po, isusolda ko na muna. Pag solda po, maggamit na lang po kayo ng soldering paste para matibay. Okay, wait lang po. Okay, ito boss, na putol ko na siya. Ito, nakaganyan po yan, nakaikot ganyan. Ayan. Tapos ito po, dati nakadikit dito, pinutol ko na siya. Tapos tatanggalin ko muna siya dito para makabuelo pag dugtong ng wire papunta dito. Gagamitan ko po siya ng wire. Tapos pag nahinang na dito, babalik natin siya dyan. Tapos papaikutin dito hanggang dito. Ayan. Isusolda po natin muna. Okay po, ito po, nahinang ko na yung isa. Yan. Ayan, nadugtong ko na po. Tapos lalagyan natin siya ng insulator. Ganyan. Po. Tapos ibabalik na natin siya sa dating position. Ganyan. Tapos papaikutin lang natin siya dito. Ayan. Tapos ganyan. Tapos ang end niyan, ito na, idudugtong na natin itong dalawa. Yan. Tapos na ang full wave dito sa stator. Okay, pause muna. Okay po, balik po tayo. Ito na ang finished product niya. Pinutol dyan, dinugtong dito. Tapos ito na siya, pinaikot-ikot lang dyan para magandang tignan. Nakasolda dito. Ito, tatakpan na lang natin ito ng kahit silicone para hindi mag ground. Okay, pataas nito, ibabalik na natin. Tapos check natin kung successful yung paka-full wave sa stator. Okay po, nabalik na natin yung stator. Tapos dito tayo sa wire ng stator. Di bali po ito yung apat na wire. Itong socket na ito babalik lang natin dito. Tapos ito puputulin na natin. Okay po, balik po tayo dito.
yung socket ng stator. Itong dalawang wire, yellow at white, pinutol ko na yung socket. Dito tayo magkukunik papuntang regulator. Tapos yung itong blue saka green, balik lang natin sa dating socket. Sa pag-check kung tama yung pakahinang natin at walang grounded, gagamit tayo ng test valve. Tapos papaandarin natin. Saglit lang natin paandarin kasi wala pang oil. Okay, papaandarin natin. Dapat pag naka-body ground siya, pag check natin kahit alin dito sa dalawa, hindi dapat mag-ilaw. Okay, start. Ayan po, naka-body ground. Dapat hindi umilaw. Ayan po. Hindi siya umilaw. Tapos, dapat naman pag wait lang. Okay, ito po pangalawang check. Di bali nag-aandar pa po yan. Nakakabit itong ground ng test valve sa white, tapos itong isa sa yellow. Dapat mag-ilaw siya. Ayan. Ang pag-check po niyan, kahit magkabaliktaran, kahit po ito ilagay mo dito, tapos ito ang ilagay mo dyan, dapat mag-ilaw siya. Tapos hindi siya umilaw pag sa ground. Ayan, itong dalawa dapat mag-ilaw. Ayan, successful full wave po yan. Okay, balik po tayo sa mamaya sa wiring sa regulator. Continuation po tayo. Ito po, yung white wire saka yellow wire. Ayan. Connect lang po yan dito sa yellow wire ng regulator at white wire ng regulator. Ito po. Yan. Kahit pagkabaliktaran po ang dalawa, kahit yung yellow dito na ilagay mo sa puti sa regulator, or yung yellow na ilagay mo sa puti sa stator, okay lang po yan. Tapos sa regulator may natitira na lang ng tatlo, yung black at green at red. Yung black wire iko-connect mo sa ignition. Yung orange wire, yan. Yan. Ano po yan, tigdugtungan ko na lang ng wire kasi maikli. Pero yung black wire, kukonek mo lang sa orange wire ng ignition. Tapos, ito naman pong green at red ng regulator, dito po ilalagay sa dating socket ng regulator. Ayan. Yung green, ang ground ng regulator kasi ay kulay green. Yung stock ng Suzuki ay black and white, kaya silang magkasama. Saka yung positive, parehas lang, pula sa pula. Yung sa stock na socket ng regulator at yung liwang regulator na pang-full wave. Okay, i-check po natin ang voltage output niya. Ito po ay pansamantala lang kasi ipapakita ko lang sa inyo yung wiring. Tapos mamaya isusolda yan, tapos lalagyan ng electrical tape, tapos lalagay dito, papadaluin dito. Okay, voltmeter. Yan po. Napansin nyo po, local lang na battery ito. Pero ang standard po dapat niyan mag 14 volts. Yan po. Nasa, hindi siya umaandar, nasa 12.8. Yan, 12.8. Tapos i-on po natin. Tapos start. Yan. Ideal niya lang po yan. Hindi ko pa yan tinothrottle.
ano na siya, 13. Tapos pag i-throttle natin ng kaunti, yan, 14 agad. Kaunti lang yung na-throttle. Maintain siya sa 13.6 idle. Depende siguro sa battery pag full charge siya, pag maganda ang battery. Nasa 14 ang ano niyan, ang idle. Yan, habang tumatagal pa 14 niya. Kung naputol yung video, full throttle ko po. Try natin sa full throttle kung hanggang saan yung sagad. Yan, nasa 14.7 lang po siya. Hindi siya umaabot ng 15. Okay na po yan. Nasa good po yan na ano. At konting revolution lang ay 14 na. Okay po. Part 2 na lang po yung pag battery operated ng headlight. Okay, thank you po.